Sabi nila, may dalawang uri daw ng bisita sa buhay natin. Yung inaasahan at yung hindi mo hinihiling pero pilit na darating. At madalas na yung hindi mo inaasahan, siya pang mag-iiwan ng bakas na mahirap kalimutan. Parang ulan na bigla na lang bumubuho sa araw na maliwanag. Hindi mo mapipigilan pero sa huli, baka siya rin ang magpatubo ng bulaklak sa puso mo. Ako nga pala si Pat, isang simpleng estudyante sa Maynila. Nakikitira sa maliit naming bahay. Habang nag-aaral, tahimik lang yung buhay ko hanggang sa isang araw, dumating si Gibo. Ang suplado, ang sungit, walang preno kung makatingin. Siya ay anak ni ninong ko. Napilitan daw siyang manatili sa Maynila habang inaasikaso yung mga papeles para sa internship niya. Dahil matalik na kaibigan ni Papa si Ninong, dito siya pinatuloy. Wala na akong nagawa. Kahit sa loob-loob ko, parang may paparating na bagyo. Pagdating niya, halos mabasag ang pinto sa diin ng pagsara. Ang liit pala ng bahay niyo. Malamig niyang sabi habang naglalakad. Parang sinusukat ng tingin niya ang bawat sulok. Napakagatlabi ako. Kasi naman, grabe siya eh. Para namang mansyon yung bahay nila sa probinsya. Pasensya na, Gibo. Dito ka muna sa guest room. Okay na sana to eh, kahit maliit. Sagot ko. Pilit na magaan yung tono. Hindi man siya umiimik, ramdam ko yung iling niya. Yung parang pinagsisisihan niyang dito siya dinala ng tadhana. Pero hindi ko akalain na sa unang gabi pa lang niya, magkakaroon agad kami ng clash. Habang nag-aayos ako sa kusina, bigla siyang sumilip. Wala ba kayong normal na pagkain? Puro itlog at noodles lang. Reklamo niya na nakataas ang kilay. Siyempre napatingin ako na medyo naiinis. Kung gusto mo, ikaw magluto. Hindi naman ako kusinero mo dito, no? Napahinto siya. Saka napangisi ng may halong pang-asar. Ang tapang mo rin pala. Akala ko mainhin ka. At doon ko nakita. Kahit kaano siya kasuplado, may kakaiba sa ngiti niya. Yung tipong nakakainis pero sabay na nakakakuryente. Sa bawat simula lagi may pagkakailang. Pero minsan, sa pagitan ng sungit at inis, may sumisilip na kakaibang kuryente. At hindi ko alam kung ito ba'y babala ng unos o simula ng isang kwento na magpapabago sa akin. Sa isang bahay na maliit, walang lihim ang kayang itago. Bawat yabag, maririnig. Bawat buntong hininga, mararamdaman. At kapag dalawang magkasalungat ang pinagsama sa isang bubong, hindi may iwasang magkaroon ng banggaan. Pero sa banggaan, minsan, may init na hindi inaasahang masisilayan. Kinabukasan, maaga akong gumising para magluto. Nagprito ako ng itlog at longganisa. Pangkaraniwang almusal lang. Nasa lamesa na ako, sabay upo ni Gibo. Hindi pa man nakakahigop ng kape, narinig ko na kaagad. Yan na naman, ulit-ulit. Hindi ba pwedeng may iba? Reklamo niya, sabay taas ng kilay. Napapikit ako ng mariin. Sabi ko, kung ayaw mo may tindahan sa kanto, bumili ka.
Libre ka maglakad. At ito napalakak siya. Hindi dahil natuwa, kundi dahil parang inaasar niya lang ako. Ang tapang talaga ng dila mo, no? Sanay ka siguro na sinasagot ng papa mo. Wika niya. Kaya ito medyo kumulo yung dugo ko. At least ako marunong sumagot. Ikaw, marunong lang umutos. Maya-maya habang nag-aaral ako sa sala, bigla siyang dumaan na naka-boxer lang. Halos malaglag yung ballpen ko. Grabe, kahit ang sungit, hindi ko may kakaila. Ang ganda ng katawan niya. At ito napansin niya na nakatingin ako. Sabi niya, ano, first time mo makakita ng ganito? Sabay turo sa abs niya na parang gusto pang ipagyabang. Medyo namula ako. Tapos sabi ko, "Hoy, hindi ah. Baka akala mo interesado ako." Naputol ang salita nang lumapit siya. Saglit siyang yumuko na halos magdikit yung mukha namin. Sabi niya, "Ewan ko sa'yo, Pat. Pero parang nahuli kita kanina." Napalunok ako. Hindi ko alam kung inis o kaba yung nararamdaman ko. Gusto ko siyang itulak palayo pero sa totoo lang, may kakaibang kuryente sa pagitan naming dalawa. At bago pa ako makapagsalita, tumayo siya ulit at dumiretso sa kwarto. Naiwan akong nakaawang ang bibig. Parang binuhusan ng malamig na tubig pero sabay pinaso ng apoy. Hindi lahat ng taong matigas ang muka ay ganun din ang puso. Minsan parang binalutan lang sila ng sungit para itago yung lambot na ayaw nilang ipakita. Kapag ikaw ang nakasaksi sa bahaging yon, para kang nakasilip ng lihim na para lang sa'yo. Isang gabi pauwi ako galing school. Malakas ang ulan, wala akong payong. Basang-basa ako nang dumating sa bahay. Pagpasok ko, nadatnan ko si Gibo na nakaupo sa sala. Tahimik at parang may hinihintay. "Ngayon ka lang? Saan ka ba galing?" Tanong niya na seryoso yung tono. At ito medyo naiinis ako. "Hindi mo naman kailangan na bantayan ako. College na ako, no?" Wika ako. Ngunit hindi siya nagsalita. Tiningnan niya lang ako mula ulo hanggang paa, saka tumayo at nag-abot siya ng tuwalya. "Magpatayo ka, baka magkasakit ka pa." Wika niya. Medyo natigilan ako. First time ko siyang nakitang ganun, hindi masungit, hindi nangaasar. Para bang may malasakit. Kinabukasan nagising ako, maaga. Nagulat ako nang makita ko si Gibo sa kusina. "Anong ginagawa mo dyan?" Tanong ko. "Ano pa? Nagluluto." Sagot niya na hindi man lang lumingon. Napatulala ako. Kakaibang tanawin yun. Ang suplado kong kasama, abalang-abala sa pagluluto ng sinangag at hotdog. Hindi ko kasi makalimutan yung reklamo mo sa akin eh. Sabi mo puro utos lang ako, kaya ito, nag-effort na ako. Wika niya. Napangiti ako nang hindi ko namamalayan. "Uy, salamat ah. Di ko akalaing marunong ka pala." Tumawa siya ng konti sabay tingin sa akin. "Huwag kang masyadong masanay. One time lang to." Wika niya. Pero sa titig niya, alam kong hindi lang yun basta-basta lang. Sa hapag habang sabay kami kumakain, biglang natahimik tapos siya pa yung nagbasag ng katahimikan. "Pat, pasensya ka na kahapon. Medyo nasobrahan lang ako sa sungit." Wika niya. "Halos mabilaukan ako sa hotdog. Sige po."
Marunong pala mag-sorry. At sa gabing yon may naramdaman akong kakaiba. Hindi ko alam kung ano, pero parang unti-unti nababasag ang pader na itinayo niya sa paligid. May mga sandali na hindi mo naman pinaplano pero bigla na lang mangyayari. At doon mo mararamdaman na may bagay pala na kahit aksidente lang, kayang patibukin ang puso mo. Isang tingin, isang hawak, minsan sapat na yon para mag-iwan ng marka. Araw ng Sabado, maaga ako naglinis ng bahay. Nag-ayos ako ng mga gamit sa may aparador. Abala at pawisan, biglang pumasok si Gibo. Bitbit ang gitara niya. Pwede bang dito muna ako? Ang ingay sa labas. Sabi niya sabay upo sa gilid ng kama. Hindi ko siya pinansin, tuloy lang ako sa pag-aayos. Pero bigla akong narinig. Tinutugtog niya ang gitara. Simpleng chords lang pero ang ganda ng tunog. Uy, marunong ka pala. Hindi ko napigilang sabihin. Tapos sabi niya, konti lang. Sabi niya sa mahinang boses. Ngayon ko lang siya narinig na magsalita ng hindi mayabang o suplado. Habang inaabot ko ang mga nakatambak na libro, bigla akong nadula sa sahig. Aray! Sigaw ko. Sabay halos bumagsak. Agad siyang tumayo. Mabilis na sinalo ako at doon nagtagpo ang mukha namin. Ilang pulgada lang ang pagitan. Ramdam ko yung init ng hininga niya. At para bang tumigil ang oras. Bakit ang clumsy mo? Bulong niya. Pero iba yung titig niya. Hindi pang asar, kundi parang may kakaiba. Napalunok ako. Sabi ko, sorry. Mahina akong sagot habang hawak pa rin niya yung braso ko. Saglit kaming nanatili sa ganoong posisyon hanggang siya na mismo yung unang bumitaw. Tumingin siya sa gitara nang kunwari wala lang. Ayos ka lang? Tanong niya. Oo. Ayos lang ako. Sagot ko pero sa loob-loob ko, hindi na talaga ako ayos. Kinagabihan habang nakahiga ako, paulit-ulit kong naalala yung sandaling yun. Yung titig niya, yung hawak niya. Para bang may kuryente. At naramdaman ko, baka nagsisimula na akong mahulog ah. Sabi nila, kapag ang dalawang tao ay laging nagbabangayan, hindi ibig sabihin galit na lang ang namamagitan. Minsan sa bawat asar at inis, unti-unting nabubuo ang isang koneksyong hindi nila inaamin at sa gitna ng tawanan at inisan, may damdaming unti-unting lumalambing. Isang hapon, nasa sala ako, nagre-review para sa exam. Tahimik akong nagsusulat nang bigla siyang umupo sa tabi ko, bitbit ang cellphone. Ano yan? Math? Tanong niya. Oo, ang hirap grabe, sagot ko. Bigla niyang inagaw yung notebook ko. Tapos sabi niya, madali lang to. Mali pa yung solusyon mo. Sabay guhit gamit ang lapis ko. Uy, ibalik mo yan. Sigaw ko sabay agaw pero imbes na bumigay, tinaas pa niya sa ere. Tapos sabi niya, kung gusto mo, halikan mo muna ako bago ko ibalik to. Napatigil ako. Tapos sabi ko, ano? Loko ka ba? Natawa siya ng malakas. Halos napatigil ako.
At yung kabog ng dibdib ko, grabe, sobrang lakas. Tapos sabi niya, biro lang, Pat. Ang dali mong lokohin. Pero habang tumatawa siya, napansin ko ang gwapo niya kapag totoo yung mga ngiti niya. Hindi yung parang pang-asar lang, kundi yung genuine na ngiti na bihira kong makita. Pagkatapos ng ilang oras, sabay kaming kumain ng merienda. Nakatingin siya sa akin habang kumakain ako ng turon. Pat, para kang bata kumain. Sabi niya sabay tawa. Eh ano naman, at least cute ako. Sabi ko naman. Napatigil siya, sabay ngiti nang may ibig sabihin. Cute ka nga. Bulong niya sa akin. Natahimik ako. Hindi ko alam kung seryoso ba siya o nangaasar lang. Pero bakit parang bumibilis yung tibok ng puso ko? Kinagabihan, nagulat ako nang kumatok siya sa kwarto ko. Pat, pwede bang dito muna ako? Ang init sa kwarto ko eh. Sira ata yung electric fan. Wika niya. Di ko alam kung totoo pero pinapasok ko siya. At habang magkatabi kaming nakaupo sa sahig, nag-uusap tungkol sa kung ano-anong bagay, na-realize ko na hindi lang siya basta anak ni Ninong. Unti-unti na siya nagiging parte ng araw-araw kong mundo. May mga sandaling hindi mo inaasahan pero bigla na lang darating. Yung tipong sa isang iglap lang, nagiging malapit na kayo ng sobra. At sa pagitan ng ilang pulgada, may kuryenteng nag-aalab. Ngunit minsan, hindi pa kayang ituloy ng tadhana ang dapat sana. Hating gabi na, nagising ako dahil sa malakas na kulog at kidlat. Medyo may trauma ako sa bagyo. Bata pa kasi ako nung masira yung bahay namin dahil sa malakas na ulan. Kaya kahit college na ako, medyo nanginginig pa rin ako tuwing bumabagyo. Lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig. Nagulat ako nang makita ko si Gibo. Nakaupo sa sopa, gising pa rin. May hawak siyang libro. Hindi ka pa natutulog? Tanong ko. Umiling siya. Sabi niya, hindi ako makatulog pag maingay ang ulan. Naupo ako sa tapat niya, bitbit ang baso. Hindi ko na malayang lumapit siya at biglang nagtanong, takot ka rin ba? Hindi ako nakasagot agad pero halata na nanginig yung kamay ko. Tumayo siya at dahan-dahang umupo sa tabi ko. Halatang takot ka nga. Dito ka nga, wika niya. At bago ko pa mapigilan, marahan niyang hinawakan ng kamay ko. Ramdam ko yung init ng palad niya. Taliwas sa lamig ng gabi. Isang segundo lang, pero parang humaba ang oras. Nang magtagpo yung mga mata namin, unti-unting naglapit ang mukha niya. Napalanok ako, hindi makagalaw. Ilang pulgada na lang. Ramdam ko na halos nadidikit na yung labi niya sa labi ko. Pero biglang bumagsak ang malakas na kulog. Napaigtad ako. Sabay kaming natauhan. Umubo siya, sabay iwas ng tingin. Tapos sabi niya, matulog ka na, Pat. Baka lalo kang kabahan. At ito, tumango lang ako pero ang totoo, hindi ko na kayang matulog ng maayos. Dahil sa isip-isip ko, ulit-ulit na bumabalik ang sandaling halos mahulog na kami sa tukso ng damdamin. May mga salita na madaling bitiwan pero mahirap paniwalaan. Pero kapag ang isang taong hindi marunong magpakumbaba, ay bigla kang pinili para pakitaan ng lambing, doon mo mararamdaman kung gaano kabigat ang halaga mo sa kanya. Hindi yun biro,
hindi yun laro. Isa yung patunay na unti-unti kang nagiging mundo niya. Araw ng Lunes, bagsak ang katawan ko galing sa school. Sunod-sunod ang exams tapos wala pa akong maayos na kain. Pagdating ko sa bahay, sumalpak na lang ako sa sopa, pagod na pagod. Lumabas si Gibo mula sa kwarto, nakakunot ang noo. "Oh, ano nangyari sa'yo? Para kang binugbog," wika niya. "Huwag mo kong asaring, Gibo. Wala akong energy," sabi ko. Halos nakapikit na. Hindi siya sumagot. Maya-maya lang narinig ko yung tunog ng kaldero sa kusina. Nang dumilat ako, hindi ako makapaniwala. Siya na mismo yung nagluluto. Pagkatapos ng ilang minuto, inilapag niya ang tray sa mesa sa harap ko. Lugaw na may itlog at sabaw na amoy bagong luto. "Kumain ka. Baka himatayin ka dyan." Malamig pa rin yung boses niya pero ramdam ko yung lambing sa bawat kilos. Naupo ako at tulala. Tapos sabi ko, "Ikaw yung gumawa nito?" Sabi naman niya, Bakit? May iba pa ba dito?" Tumawa ako ng mahina pero totoo. At habang kumakain, nakatingin lang siya sa akin. Hindi nakakunot ang noo, hindi nangaasar. Tahimik lang pero may bigat sa mga mata niya na para bang gusto niyang sabihin. Kinagabihan habang inaayos ko yung gamit ko, kumatok siya. "Pat, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Huwag mong titiising mag-isa," sabi niya sa mahinang boses. Parang tumigil ang mundo ko. Di ako makapagsalita. Kaya ngumiti na lang ako at tumango. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi lang ako nakatira sa iisang bahay. Kasama si Gibo, nararamdaman ko unti-unti niya akong tinatanggap sa buhay niya. Ang damdamin kahit gaano mo pilit itago, may paraan para lumabas. At madalas sa oras na hindi mo inaasahan, nadudulas, nabibitiwan, at nagiging lihim na ayaw mo na sanang ipaalam. Pero kapag narinig mo, hindi mo na yun mabubura sa puso mo. Miyerkules ng gabi, nagkaayaan kaming manood ng pelikula sa sala. Comedy yung pinili ko pero si Gibo, haltang hindi sanay tumawa. Nakasandal siya sa sopa, seryoso pa rin kahit nakakatawa na yung lahat sa eksena. "Grabe ka, Gibo. Wala ka bang sense of humor? Ang corny mo rin pala." Biro ko. Napatingin siya sa akin sabay ngisi. "Hindi ako corny. Mas corny ka. Pero ang cute mo kapag tumatawa ka." Wika niya. Napahinto ako. Sabi ko, Ano? Ano sinasabi mo?" Napadilat siya bigla, parang nagulat sa sarili. Tapos sabi niya, Wala. Sabi ko, ang ingay mo kapag tumatawa ka." Pero huli na. Narinig ko na. At higit pa dun, naramdaman kong totoo yun. Habang nagpapatuloy ang pelikula, hindi na ako makapag-focus. Ang iniisip ko lang ay yung sinabi niya na cute daw ako. At hindi yun biro na pang-aasar. Seryoso yung tono niya kahit pilit niyang binabaligtad. Pagkatapos ng palabas, nag-aya siyang maglakad-lakad sa labas para magpalamig. Tahimik lang kami hanggang sa siya na mismo yung nagsalita. "Pat, minsan kasi nadudulas ako eh. Di ko alam kung bakit pero kapag kasama kita, ang dami kong sinasabi na hindi ko naman dati sinasabi kahit kanino." Wika niya. Natigilan ako. Tapos ito tumingin ako sa kanya at sa ilalim ng poste ng ilaw,
Parang iba yung anyo niya. Hindi suplado, hindi maangas, para siyang isang taong unti-unti nang bumibigay sa bigat ng damdaming hindi na niya kayang itago. Hindi pa man niya diretsong inaamin, ramdam ko na. At sa gabing yon, imbes na sagutin ko siya, ngumiti lang ako sapagkat minsan sapat ng isang ngiti para iparamdam na naririnig kita, naiintindihan kita, at baka ganun din ang nararamdaman ko para sa'yo. May mga bagay na matagal mong itinatago, inililihim, at itinago sa sungit at matitigas na salita. Pero darating ang oras na hindi sapat ang pader, hindi na kayang pigilan ng takot, sapagkat kapag puso na ang nag-utos, kahit anong pilit mong itago, kusang lalabas ang katotohanan. Sabado ng gabi, malakas ang ulan. Halos gaya noong unang gabing halos maghalikan kami. Nasa kusina ako, nag-aayos ng niluto kong pansit nang biglang dumating si Gibo. Basang-basa siya, halatang galing sa labas. Ano ginawa mo? Wika ko. At agad kong inabot ang tuwalya. Wala. Naglakad lang. Kailangan ko ng hangin. Sagot niya na nanginginig pa. Naiinis ako pero mas nangingibabaw yung pag-alala. Baliw ka ba? Baka magkasakit ka. Wika ko. Habang pinupunasan ko siya ng tuwalya, bigla niyang hinawakan yung kamay ko. Napatingin ako sa kanya. Hindi siya nakangiti, hindi rin suplado. Para siyang isang taong nagdesisyong ilabas ang bigat ng dibdib niya. Pat, pwede bang tigilan mo na to? Mahina niyang sabi. Ha? Nang ano? Wika ako naman. Tigilan mo na yung pagpapanggap na wala kang nararamdaman. Kasi ako hindi ko na kaya. Wika niya. Tapos tumigil siya saglit. Nalaglag ang hawak kong tuwalya. Nanatiling hawak niya yung kamay ko. Mahigpit pero marahan. Simula pa nung dumating ako dito, hindi ko na alam kung bakit lagi akong inis, lagi kitang inaasar. Pero sa totoo lang kasi natatakot ako. Natatakot ako na may nararamdaman ako para sa'yo. Wika niya. Halos hindi ako makahinga. Ang suplado maangas, palaging galit na si Gibo. Ngayon, nakikita ko siyang parang batang umaamin ng lihim. Pat, gusto kita. At eto, hindi ko alam kung iyak ba ako o matatawa, pero ang alam ko, totoo yung bigat sa bawat salita niya. So na pagkakataon wala akong masabi. Pero sa halip na sumagot, yumakap ako sa kanya. Mahigpit kasi minsan hindi na kailangan ng salita eh. Hindi lahat ng sikreto ay masama. May mga sikreto na tinatago hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa takot na baka masaktan ka, baka hindi ka tanggapin. Pero kapag dumating ng tamang oras, ang sikreto ay nagiging tulay patungo sa isang mas matamis na bukas. Kinabukasan, tila mas maliwanag ang araw. Wala na yung dating inis at sungit sa pagitan namin. Pagkagising ko, nadatnan ko nagluluto si Gibo sa kusina. Naka-apron pa siya at sa unang pagkakataon, hindi siya suplado. Good morning, love. Biro niya sabay abot ng kape. Halos malaglag ko yung tasa. Ano? Labagad. Wika ako. Sa natatawa kong sagot. Umupo siya sa harap ko at seryosong tumingin. Eh bakit? Aaminin ko na ang lahat.
Ikaw lang yung mahal ko at hindi ko na itatanggi. Wika niya. Natahimik ako sandali. Pinagmamasdan yung mata niya na dati kong kiniinisan. Ngayon, doon ko nakikita ang katotohanang matagal ko na ring tinanggihan. Gibo, mahal din kita. At ito, para kaming dalawang bata na hindi makapaniwala na nagkaaminan din sa huli. Nagtawanan kami, nagharutan, naghubulan pa sa sala. At nang mahulog ako sa sopa, agad niya akong sinundan. Dikit ang mukha niya sa akin at sa unang pagkakataon, hindi na namin pinigilan ang aming mga sarili. Nagtagpo ang mga labi namin. Matamis, totoo, at puno ng pangakong hindi na muling tatakpan ng takot. Sa isang bahay na dati puno ng inisan at asaran, ngayon ay naging tahanan ng dalawang pusong nagkaaminan. Si Gibo, ang anak ni Ninong na dati kiniinisan ko, ngayon ay siya na ring dahilan ng bawat ngiti at bawat pintig ng puso ko. At kung ito man ang tinatawag na lihim na pag-ibig, handa na akong isigaw to sa mundo. Dahil minsan, ang pinakamatamis na kwento ay nagsisimula sa asaran at nagtatapos sa pag-ibig na walang balikan. Minsan iniisip ko, paano kung hindi dumating si Gibo sa bahay namin? Paano kung hindi siya pinatira ni Ninong sa amin sa Maynila? Siguro simple lang ang buhay ko. Eskwela, barkada, bahay. Walang pasaway na anak ni Ninong na laging nakasimangot. Walang supladong laging kontra sa bawat galaw ko. Walang Gibo na araw-araw kong kinaiinisan. Pero ngayon, natatawa ako. Kasi lahat ng bagay na inakala kong istorbo, siya pala yung magdadala sa akin sa pinakamalaking pagbabago ng buhay ko. Yung sungit niya, naging dahilan para lagi kong hanap-hanapin ang lambing niya. Yung pagkasuplado niya, doon ko nakita na marunong din pala siyang magmahal ng sobra. At yung mga asara namin noon, yun pala magiging simula ng isang masayang kwento naming dalawa. Hindi ko alam kung anong tawag dito, kapalaran ba o biro lang ng tadhana. Ang alam ko lang sa dulo ng lahat, natutunan kong minsan, hindi natin pinipiling kung kanino tayo may in love. Hindi natin pinipili kung sino ang makakabasag ng pader na itinayo natin. Dumating na lang at bago mo mamamalayan, siya na pala yung tahanan mo. Si Gibo, anak ni Ninong, ang taong akala kong magiging pinakamalaking abala sa buhay ko. Siya rin pala ang pinakamahalagang alaala na dadalahin ko hanggang dulo. At kung ito man ang tawag nila ay bawal o nakakagulat o hindi ka panipaniwala, wala akong pakialam dahil sa puso ko, isa lang ang malinaw. Hindi ko na kayang mawala si Gibo. At kung may magtatanong kung anong sikreto ang pinakamahalaga sa buhay ko, ito ay ang lihim na hindi ko na kayang itago, kundi buong pusong ipagmamalaki na mahal ko ang anak ni Ninong. At sa kwentong ito, dito nagsimula at dito rin kami magtatagal. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.